Yo, what's up guys? Jet here and welcome to my channel. And in this video, pag-uusapan naman natin ang mga credit cards, kung anong paggagamitan mo ito, bakit ka nga ba mag-credit card, ano ang pros and cons nito, kung gusto mo manood, at kung gusto mo makinig sa aking mga tips about sa credit card, manood ka dito sa video na to. And don't forget to like, comment, and subscribe to my channel para makapanood ka ng iba kong mga about sa credit cards and about sa travel vlogs ko na i-upload ko soon. So, tara na sa video. So, ang unang tanong, why credit card? Bakit nga ba maganda ang credit card? Yung mga iba kasi yung mindset nila is pag gumamit ka ng credit card is mababaon ka agad sa utang. Utang dito, utang doon, pero hindi tama ang mindset na yun. Kasi yung credit card is nakakabuti sa'yo kung tama ang paggamit mo. Kasi nasa sa'yo naman kung gagamitin mo lahat yung credit limit na binigay sa'yo ng bank. Kunwari meron kang 30k at yung sahod mo is nasa, kunwari lang to, nasa 15k, is ginamit mo agad yung 30k na limit dun sa buwan na yun. Ano mangyayari sa'yo? So, wala kang pamabayad, magkakaroon ka ng interest, at doon maglalago yung utang mo. Kasi may 3% interest yan sa credit card. Yung mga unpaid balances mo, kapag dumating ng statement mo at hindi mo nabayaran at minimum lang ang binayad mo, yung mga naiwang inutang mo, kasi pera ng bangko yan. And pinapahiram lang tayo ng pera ng bank, hindi natin pera yan. And yun, kunwari may naiwang kang 10,000 sa hindi mo nabayaran. And may 3% na interest yun. Yung mga iba, 3%. Yung mga calculations nila. And may differences mga each bank. So, basahin nyo mabuti yung credit card nyo na in-applyan or ginagamit. Kasi, imbes na makakakuha ka ng rewards or benefits sa card na to, is magkakaroon pa kayo ng utang. Nagbi-build up yung utang nyo kasi per month na hindi yung binabayaran yung utang na yan is magkakaroon siya ng interest, lalaki at lalaki pag hindi kayo gumamit ng responsibly sa credit card nyo. Pero ako, gumagamit ako ng credit card para ma-build up yung aking credit score at yung mga rewards ng aking credit card. Kasi pag tumaas yung credit score mo, may chance na pagtanda mo is mabibigyan ka ng bangko ng mga housing loans, auto loans, or kung gusto mong umutang sa bank is ma-approve ka kaagad. Kasi yun nga, maganda yung credit score mo is nakabayad ka kaagad or magaling kang payer, and yun, papautangin ka ng bank, and yun nga, ma-approve ka kaagad kasi good standing ka nga. Which is mas mapag-uusapan pa natin yung topic natin kanina na bakit ka nga ba nalulubog sa utang sa credit card, na nagpapatunay dito sa mindset ng tao or mga ibang tao na pag may credit card is nalulubog ka sa utang. And yun nga, i-compare natin yung credit card sa debit card. Una, credit card. Ano nga bang credit card? Ang credit card is ang pera galing sa bangko or money from bank. Hindi siya utang, pero nandyan siya na pwede mong gamitin anytime sa mga expenses mo. Siya ay perang pinapahiram ng bangko, hindi mo siya pera guys. And siya yung pwede mo siyang gamitin anytime na gusto mong ikaskas or kung anong gusto mong bilhin. And yung debit card naman is yung pera mo. So, kailangan mo siyang kargahan muna. Kunwari, 5,000 yung bibilin mo. Kailangan may 5,000 ka din sa debit card mo para mabili mo yung item. Pero yung credit card is meron kang limit. Ikaskas mo muna, saka mo babayaran. Yun yung pinagkaiba ng credit card sa debit card. Debit card, karga muna, tapos bayad. Si credit card is may laman. Pag kinaskas mo, saka ka magbabayad. That's it for the credit card versus debit card comparison. So, doon na tayo sa pros and cons ng inyong mga credit card. Una, ang unang pros na pinag-uusapan natin sa credit card is yung rewards. Siyempre, credit cards is may kaakibat na rewards yan. Depende din sa card. Kunwari, ang card mo is yung mga cashback card, rewards card, or yung mga no annual fee card. So, sa tatlong type na alam ko nito sa credit card, ang reward,
pag-uusapan naman natin yun. Pag nakaspend ka ng certain amount, kunwari sa Metrobank, pag nakaspend ka ng 20 pesos is magkakaroon ka ng 1 point. Dun sa titanium credit card nila yun is may double points pa siya. And yung pangalawa is yung mga cashback cards. Kunwari dun sa Security Bank na credit card ko, may video ako dito, is meron siyang 5% cashback sa groceries. So meaning is pag naka 1,000 ka sa grocery spend is meron kang 50 pesos na balik. 4% sa gas. So parang 1,000 na pagas is meron kang 40 pesos agad na balik sa iyo ng Security Bank. Sa after or sa billing statement mo, magre-reflect agad yung cashback nyo, 1,000 pesos per month. And yung mga no annual fee card is meron silang mga promos na binibigay. Meron akong mga video dito about sa promos ng mga each or other cards na nagawa ko. Kung gusto nyo panoorin nyo na lang. Pero yun nga, yung mga ibang card is nag-o-offer sila talaga ng no annual fee for life. Katulad ng East West na Platinum na card. No annual fee for life yun, pero mataas-taas na card siya. And meron din yung mga PNB Zero Low na card. Pero yung nakikita ko is wala silang rewards na ino-offer or yung rewards points na katulad ko yung may kakibat na points per spend. Kasi yun nga, yung promo nila is yung no annual fee for life. And yung pwede mo lang magamit sa kanila is yung possible na installment. So yung pangalawang pro ng credit card is yung possible installments sa mga card. So ano nga ba tong possible installments na sinasabi ko? Bumili ka ng 30k na ref, di ba? And meron siyang promo na nasa 6 months to 12 months na 0% na interest. So, yung babayaran mo lang ng isang buwan kung 6 months is parang 5,000. Yun, malaki-laking bagay na rin yun kasi kung wala ka talagang pera at gusto mo talagang or kailangan mo talaga yung item na yun is pwede mong tingi-tingiing bayaran na walang kaakibat na mga other fees or hidden charges kasi naka 0% nga siya. And yung mga ibang cards is magbibigay pa ng cashbacks or rewards sa nagastos mo. Yun, parang nakatipid ka na. And tipid na parang binudol mo yung sarili mong bumili ng ref. Hindi naman tipid yun, pero yun nga, kailangan mo kasi necessity mo yung ref and kailangan ng family mo or kailangan ng yun, mga magulang mo kasi yun nga, mapapanis yung mga pagkain nyo pag hindi kayo gumamit ng ref or palagi kayong pumupunta ng palengke. Mahirap yun pag malayo yung palengke sa inyo. Pero kung nandyan lang naman yung palengke, pwede kayong bumili-bili ng everyday ng mga lalo kung malapit yung markets or pagbibilhan nyo ng malamig na tubig, mga ganun. Pero yun nga, nasabi kong mapagaan yung bayaran nyo ng nagastos nyo per month kung naka 0% interest or kung may possible installment yung card nyo. Yun, napakagandang option yun para sa credit card. Kasi yung nakikita ko sa iba is wala silang credit card, is nag-home credit sila, which is merong kaunting or meron atang, hindi ko alam kung magkano yung interest doon. Hindi ko alam kung magkano interest sa home credit. Kung sinong nakakalam, comment nyo lang sa baba. Pero yun, at least sa card or credit card is naka 0% interest yung mga home appliance ng mga ibang card. So, pwede mo siyang gamitin. Or kung wala naman siyang 0% interest, meron yung mga ibang credit card na pwede mo i-convert yung straight payments mo ng installment ng pero meron siyang processing fee, yun na lang. At least hindi ka magbayad ng interest, di ba, sa mga nagamit mo that month. So, yung patlo is meron kang emergency money. Ang ibig sabihin ng emergency money is kunwari, hindi ka pa nagsasahod ngayon at bukas pa yung sahod mo and nagugutom ka, gusto mong kumain, may food panda dyan or meron mga online shops na pwede mong ikaskas yung credit card mo, at least nakakain ka at yun nga,
na-advance mo nga lang yung pangsahod mo. At least, kahit wala kang pera, is meron dyang nakatabing pwede mong utanging card na iwas-iwas lang tayo dun sa cash advance kasi meron ding interest yun. Kung gusto nyong zero interest tayo or zero yung mga added fees natin sa credit card, or kung may mga kailangan kang bilhin ngayon or gusto mong bilhin pero bukas pa yung sahod mo, bilhin mo ngayon kung kailangan mo lang or kung gusto mo. And yun, wala kang parang mangyayari yun is pag dumating na yung sahod mo, pwede mong bayaran agad, wala ring interest yung mangyayari sa'yo. So pang-apat is yung exclusive promos. Ano ibig sabihin nito? Kunwari, meron isang specific na restaurant, pag kumain ka doon within kunwari may 3,000 na minimum, and pag naka 3,000 ka, magiging 1.5 or may 50% siyang promo. 1.5 na lang ang binayaran mo kasama ng mga friends mo, kumain kayo doon. Pero wag niyong gagawin to kasi budol to. Sabihin mo, ako na magbabayad, 1.5. Pero 6 kayo, yung binayaran mo is meron ka pang 1.5 na tawag dito na kinita. Kasi yun nga, naghati-hati kayo, pero yung totoong binayaran nyo is 1.5 na lang, and 3,000 yung parang nakikita yung bill, and yun sa credit card mo parang 1.5 na lang yung nag-reflect. Yun, budol yun, pero huwag nyo gagawin yun kasi baka malaman kayo ng mga kaibigan nyo na dinadayan nyo sila. Pero yun, take advantage sa mga exclusive promos ng mga card kasi kung gusto mong bumili ng cellphone sa Metrobank, meron din siyang EGCs and 24 or 36 months or 12 months na mga promos na 0% sa mga iPhones kung maluho kayo. Yun, meron siyang cashback na EGC na pwede mong gawing GCash or universal vouchers na pwede mong ipapalit sa mga stores, or kung gusto mong bumili sa stores, meron na option sa dun sa rewards ng Metrobank. So yung ikalimang pros ng credit card is yung madidisiplina kang gumamit ng credit card mo para ma-improve yung paggamit mo or financial capability mo kasi alam mo mag-manage ng yung mga utangs or mga nagagasto. Pero yun, pwede rin siyang maging number 1 con. Pag hindi ka disiplinadong gumamit ng credit card mo, magiging con siya kasi yun, mataas ang interest ng credit card pag hindi mo ginamit ng mabuti at hindi ka nagbabayad ng tama at hindi ka nagbabayad sa oras. Lalo kung delinquent payer ka, magkakaroon ka ng maraming utang, papatong-patong yan per month, lalo kung minimum lang ang binabayaran mo. So mag-ingat-ingat tayo sa paggamit ng credit card, lalo pag wala tayong pambayad, huwag tayong gumasto. So, pangalawang con ng credit card is yun, penalties pag late ka nagbayad, or mga late charges, or yung mga interest rates pag kunwari, or yung mga interest rates pag minimum lang ang binabayaran nyo. So, magkakaroon ka lang ng interest or magkakaroon lang ng other fees pag nagbayad ka ng late or pag nagbayad ka ng nasa minimum. Kunwari, nasa 500 lang binayaran mo pero yung babayaran mo is 10,000. Yung 9.5 doon is magkakaroon siya ng interest. So, mag-ingat-ingat lang tayo sa paggamit ng credit card ha. Huwag yung swipe na swipe. So, yung patlong cons ng credit card is maraming temptations ang nakabalibot sa'yo. Ano ibig sabihin ko nito? Kung malapit ka sa shopping mall, maraming temptations ang naghihintay sa'yo. Lalo na kung malaki-laki ang credit limit mo, matitempt kang gastuhin lahat ito. Pero, yun nga, kailangan mong bayaran ang nagasto mo. Katulad kung gusto mong bumili ng luho na maraming phone, or bagong gadget, or mga laptop, or iPad, ganun. Yun. Isang cons din yun kasi kung malaki nga yung credit limit mo, matitempt kang mag-installment or mag-straight payment gamit yung credit card mo. Lalo kung may mga offers na may mga discounts, ganun. Pero yun nga, gumasto ka ngayon, pero yung sasahurin mo pala sa susunod na katapusan is nagasto mo na pala
at pambabayad mo pala ng credit card mo. Yun ang pangatlong con. Yung pang-apat naman is walang PIN code or code ang credit card pag nag-i-swipe ka. Swipe lang na swipe, hindi ka tatamarin. So, pag di ka tatamarin, mas madali kang bumili. Pag mas madali kang bumili, mas marami kang mga gasto. Yun. Nasa disiplina lang naman kasi itong mga cons na to, pero nasama ko na rin. At yung panglima is yung pag nawala yung card mo. Pag nawala yung card mo, yan, baka kung may mag-i-swipe ng card mo, lalo pag hindi mo natawag agad at hindi mo na monitor yung or wala kang pang monitor ng card mo or hindi ka naka-apply online kasi tinatamad ka nga mag-apply na online kasi yung mga credit card nyo is meron silang mga online app na pag nakita mong may nakaiba dun sa card mo or dun sa mga transactions mo, pwede mong itawag agad sa hotline ng yung credit card and mache-check nila kung ikaw ba yung or mako-confirm mo kung ikaw ba or sa'yo ba yung transactions talaga or gagamit na sa iba bagay or mga ibang tao ang gumamit na ng card mo. Since maraming scammer ngayon, mag-ingat-ingat na lang tayo kasi yun nga, credit card is walang code, so pwede na lang ma-swipe lalo kung yung mga stores hindi nagkakailangan ng ID and yun, lalo kung di mo na monitor, nasa disiplina lang talaga yung mga cons na to kung paano mo gamitin yung card mo. At ika-6 na cons, ang dami-daming cons, makayaw nyo na mag-credit card dyan. Pero yun nga, ika-6 na cons, yung number mo may pagkakalat sa iba. Napapansin nyo ba yung number nyo kung sino-sinong tumatawag na mga tao? Yung solusyon ko lang dito is feeling ko yung mga number natin is na kukuha ng iba sa information. Yung solution ko lang na may papayo ko is meron kang at least 2 number. Yung isa is pang working or sa family, yung isa is pang card talaga. Kaya malalaman mo kung fraud ba yung tumatawag sa'yo kasi wala namang may alam yung isang number mo kundi yung pang cards lang or yung sa mga transactions mo lang. Mag-ingat-ingat lang tayo sa mga pagsasagot ng tawag lalo kung humihinga ng information sa inyo. Kaya mag-ingat-ingat lang lalo kung mga PIN code or mga passcode or mga personal informations ang hinihingi. Huwag na wag nyong ibibigay. And dumako na tayo sa susunod na con which is yung details ng card mo is nakalitaw. Lalo yung CVV sa likod at yung mga number. Okay lang naman yung number kasi na kailangan talaga yung information yung 16 digit. Pero yung CVV mo is kailangan mong gamitan ng sticker. Meron akong video nito, yung short ko na paano maproteksyonan physically ang card natin. So panoorin nyo na lang. Pero sasabihin ko lang dito, kailangan mo nang gumilid doon sa Shopee ng yung maliit na sticker sa likod. Pang takip mo lang doon sa 3 digit na number mo doon sa likod para hindi nila makuha yung 3 digit number kasi importante yun sa mga online transactions. Kaya stickeran mo na yan kasi para hindi na makuha. Pero kailangan mo na isulat at itago mo personally yung number or i-memorize mo na lang para hindi mo na bukla-buklatin at para makita mong hindi siya na sira or may gumalaw. Yun, isulat mo na lang or memorize mo. Bala ka nang magtago ng or mag-memorize ng number mo sa likod. So yun, yung mga cons na pros and cons sa credit card. And dumako na tayo sa pangatlong topic. Meron pa pala akong isang bagay na pro and con. So parang pro siya na con, which is yung cash advance. Bakit ko nga ba nasabing isang pro siya na con? Kasi pag cash advance, kung kailangan mo ng pera, yun, nakakatulong sa'yo. Kung kailangan mo talaga ng pera, kung wala kang perang pang emergency, yun, nakakatulong sa'yo, pros mo. Pero kung pagtagal, after mo nagamit yung pera, pag dumating yung statement mo, yun, may interest yung cash advances na
na hinram mo sa credit card mo and may processing fee pa. So mag-ingat-ingat lang and magtabi-tabi muna kayo ng pera para sa mga emergency fund nyo and matuto tayong magtipid at maging disiplinado para pagdating man ng tag-ulan or mga emergencies, meron tayong huhugutin. Dumako na tayo sa topic number 3, ang frequently or commonly asked questions. So, paano ba mag-apply sa credit card? So, paano nga ba? Yung una, pwede kayong pumunta ng banks. Kung pumunta ka ng bank, kunwari pumunta kayo ng Metrobank, BPI, or RCBC, pwede kayong mag-apply doon ng mga credit cards sa kanila. Meron silang customer service na nagpapa-apply ng credit card and pwede rin through online. Pero kung hindi talaga kayo na-approvean, na ilang beses na kayong nag-try mag-apply, hindi pa rin kayo na-approvean sa iba-ibang banks, mas mabuti na lang mag-secured credit card muna kayo. Paano ba tong secured credit card? Mas meron kang deposit card and try mo mag-apply for secured credit card. Kasi kung may deposit ka, kunwari 30,000, yung limit mo is nandun lang sa deposit mo. And after 6 months, pwede ka na apply ng credit card kasi kung hindi ka nakapagbayad dun sa secured credit card, yung dineposit mo, yun yung paghuhugutan ng pambabayad ng secured credit card mo kung hindi ka magbabayad. And may charges ulit yun, applied yung mga late fees, late charges, kaya yun. After nun, pwede kang mag-apply ng credit card na normal. Kapag nag-apply ka ng credit card na normal at na-approvean ka, tuloy-tuloy na yun basta magaling ka lang magbayad at nakabayad ka ng nasa oras. At meron din isang mabilis na option para makapag-apply ka ng credit card mo is yung mga nakita mo sa malls, yung nagpapa-apply ng credit card doon. Mag-ingat-ingat lang tayo doon sa pagbibigay ng information kasi yun, katulad ng isang pro kanina, nakakalat yung mga numbers natin. Kaya ingat-ingat lang din. Pangalawang frequently asked question is kung may interest ba kada swipe mo. Wala pong interest yung credit card pag nag-i-swipe ka. Lalo kung mga zero interest yan or kung mga straight payments, kunwari 5K ang in-spend mo, basta magbayad ka lang within the statement date or the due date mo. Pag lumampas ka dun sa due date mo, magkakaroon ng late charges yan, interest na hindi ka nagbayad. Ayun, nagpapatong-patong. Kaya sinasabi nilang pag nagka-credit card ka, nagkakautang ka. Hindi, mali yun kasi hindi sila nagbabayad or minimum lang yung binabayad nila. Kaya nalulugi sila sa credit card kaya nasasabi nilang hindi maganda ang credit card. Isa pang palagi nilang tinatanong is magkano ba ang annual fee ng isang credit card? Meron kanya-kanyang annual fee ang credit card, guys. Nagsisimula din sa mga classic cards na sa 1,000 plus and yung mga gold cards na sa 2,000 plus and yung mga platinum cards na sa 3,000 to 4,000 and yung mga world na sa 5,000 pataas. So, pagbasahin nyo yung card nyo or kung gusto nyo magtanong about sa annual fee ng card nyo, i-comment nyo lang sa baba. Kung gusto nyo malaman kung magkano yung annual fee ng card nyo, paalala ko lang sa inyo, maging disiplinado sa paggagasto, magbayad ng on time para walang interest, and be responsible and disciplined sa paggagasto or pagkakaskas ng credit card nyo. And yun lang, guys. This is Jet Traveler and I see you on my next video. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, comment, subscribe. Bye!